Welcome to HomeBuddy TV Vlog. Hello guys, panibagong araw, tanghali na po, so good noon sa lahat. Sana ay nakapag-lunch na. Sinamahan ko naman yung aking tita at tito. Actually mga seniors na guys, mga senior citizens na, no. Pina-check up namin yung tita ko kasi mahina, parang medyo nanghihina. What? Kasi nga konti na lang kumain, parang walang gana. Kaya sabi ng tito ko, dalhin na lang namin sa doktor para mapacheck up kung ano man yung ano niya. Nice. Kung ano pwedeng gamot o vitamins na maibigay para sa kanya. Tsaka meron kasi siyang mga pending na laboratory result na kailangan ding ipa-interpret sa doktor para mabigyan ng kaukulang resita. So yun nga guys, no, kahapon nag-decide ang tito ko na yung tita ko dalhin na lang sa doktor kasi nga nung nakang araw higa na lang siya ng higa, ayaw niya kumain, so natural manghihina. So ganito yung itsura niya dati guys, oh. Tingnan nyo, ayan. So kaya yung isa kong cousin na nasa ano ba yun, Egypt, sabi niya, nag-video call sila, sabi niya dali na yan sa ospital o kaya pa-admit. Sabi naman ng tito ko, ipa-check na lang muna siguro kasi para malaman, kasi meron siyang pending nga na mga laboratory result na hindi pa natignan ng doktor. So yun, dinala namin. Tapos punta kami ng Mang Inasal kasi gusto ng tito ko kumain sa Mang Inasal. Ang problema, ang daming tao guys. Pagdating namin doon, punuan. So punta kami, lipat kami sa Bitoys. Oo, yun yung nice. Pinunta namin, tapos nag-order na lang kami doon. Buti na namin meron doong vacant na although naghihintay kami ng konting oras kasi marami din talagang kumakain. At nakaupo naman kami, and then nag-order kami ng ilang mga menus. Tapos yun, kumain din yung tita ko. Mukhang masaya naman siya at katuwa kasi talagang busog siya. Ito yun, tignan nyo. Oh, yan, kumakain siya, di ba? So yun nga, sabi nga namin siguro talagang na lang siya, naboboard lang sa bahay o kaya ay nalulungkot lang. At saka yung tita ko kasi medyo older siya doon sa husband niya, so si tito naman medyo malakas pa. Marami pang ginagawa, nagtatanim-tanim pa, nag-alilis-linis dun sa bahay. Pero yung tita ko talaga, kailangan mo na talagang alalayan para maglakad, ganito ganyan. So mahina na siya, hindi na siya, at saka nagkakaroon na siya guys ng short amnesia. Alam niyo ano ba tawag dyan? Yung nagiging makakalimutin, minsan nakakalimutan niya sino ka, ganyan siya. Tapos minsan naman naalala man niya. So ganun talaga siguro guys, kasi 80 plus na siya hindi ko, to be exact, hindi ko alam kung 83 or 84. So ganun talaga pag matanda na guys. Kailangan natin siguro yung alagaan yung natin, na yung mind natin, para pagdating ng araw na tayo ay matanda na, medyo sharp pa rin, So kailangan talaga siguro na maalagaan natin yung natin. So yun nga, punta kami ng
ng OptiQuest kasi nandun yung doktor niya. Nice! Yung schedule niya guys is alas 6 ng gabi. What? Oo, yun yung binigay sa kanya na schedule kasi nga sa dami ng pila na halos mga senior din yung nakaschedule pala. Oh no! So, inabot siya ng gabi. Tapos alas 6 na yung binigay na oras sa kanya. Inabot pa rin kami guys ng hanggang alas 8. Oh no! Before siya na tawag at na-entertain ng doktor. Sa dami guys ng mga pasyente na nagkukonsulta. So, nakauwi kami alas 9 na ng gabi. What? Buti na lang guys, marami yung nakain ko no, nung tanghalian. Kasi Nice! ako yung umubos dun sa in-order nila eh. Sayang naman kasi kung matatapon ba eh. Konti lang naman din yung kain ng matatanda. Alam niyo naman yun. So yung rice doon, isang platter in-order namin eh. Kalahati doon siguro sa akin. Ako yung umubos kasi yung kalahati yung sa kanila. Tapos yung ulam syempre yung mga tira-tira doon. Yung sinigang na isda at saka yung chop suey at yung grilled bangus. Eh ako na yung ubus at may barbecue pa. So medyo sobrang busog din ako guys. Hindi ako nakaramdam ng gutom kahit alas 9 na ako nakauwi ng bahay. Hindi na ako kumain ng hapunan kasi busog na. Sana pa, yun pala guys, no, gusto ko lang paalala no, sa mga anak, no, lalo na yung magulang nila matatanda na, kailangan talaga may kasama yan sa bahay, yung nandun talaga 24 hours kasi kukunti na lang yung lifespan yan guys. Isipin nyo ha, nasa 80 plus na yan. So kung hindi man tayo makabigay ng oras natin, dapat isisituit natin na meron tayong tao na i-assign doon. Kasi ako, magulang ko, tatay ko pala patay na, nanay ko na lang. Nakapati ako kasi nandun ngayon ng nanay ko sa Canada. Alaga siya doon ng kapatid ko, bunso, na wala ring asawa. At nurse pa yun, so wala akong worries. Pero nandito si nanay, o ay syempre, inaanuhan ko yan, inaasistihan ko yan. Ano niya, kasi nga, matanda na guys. Yung mga matatanda natin, kailangan na nating alagaan. Katulad ng pag-aalaga nila nung tayo ay maliliit pa din, no? Kailangan din natin ipakita o iparamdam sa kanila yung pag-aaruga. Kasi guys, kukunti na lang yung oras na nila dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan sila mawawala. So hanggat may chance tayo, huwag na natin tayo na nandun na sila sa loob ng kabaong bago tayo lumapit. Magpakita ng pagmamahal o pag-aalaga. Kasi wala nang silbi yun guys, no? Ano pa ba yung maging silbi nun? Kahit siguro magpuyat ka doon ng from day 1 to hanggang sa ilibing yung mama mo or papa mo na namatay, ay magagawa yun, hindi mo na may babalik yung oras. So pero hindi natin kasi guys pwedeng turuan yung mga suggestion ko lang yun, no? So kusang loob kasi yun. Yung tito ko na yan, medyo talagang angat yan sila. Kasi nauna yan sila na binigyan ng fish pan. Kasi yung lolo ko may-ari yan ng malaking fish pan. Napakalawak na fish pan. Nice. Binigyan yung tita ko kasi nga nag-asawa, binigyan siya ng fish pan. Tapos yun, syempre malaki ang kitaan nun sa fish pan guys. Dati ang lalaki ng ang tataba ng mga bangus, mga sugpo, alimango, kasi nga maganda yung tubig, maganda yung klima that time, no, ng mga unang panahon pa. Yung tatay ko nakabenepisyo din yun kasi bahay namin nung nag-asawa din siya, binigyan din siya ng parte, no, sa fish pan. Yun nga, nakapagpatay siya ng bahay dahil doon sa fish pan na yun, no, bahay namin na hanggang ngayon ay tinitirahan pa rin namin. Ako tsaka yung brother ko nagkasunod kami. Pinanganak ko January, siya naman December, same year. Kaya kinuha ko ng lola ko, parang inadapt niya. Hindi naman adopted na legal adoption, kundi nga kinuha niya lang ako kasi nga magkasunod kami. Mahirapan yung nanay ko mag-alaga kasi dalawa yung sanggol niya.
So ako yung naging parang sa lola's boy na, no? So yun, dinadala ako namin ng lola ko sa Maynila. Kaya marunong ako magtagalog, guys. What? Kasi nga, parang nasa subconscious ko na siguro yung pananagalog. Kasi nga, maliit pa lang ako, guys. Dala-dala na ako, karga-karga na ako ng lola ko sa Maynila. Nice. Balik-balik sila dito sa Visayas and then sa Maynila. Yun lang, guys. Hanggang dito na lang kasi para hindi na masyadong humaba yung vlog. Kasi napapansin ko yung aking phone punong-puno na. What? So, puputulin ko na muna to, guys. Thank you for watching. Bye-bye!